Ang storyang ito ay pinamagatang Chilimansi, Episode 2 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Teka nga Daryl, sigurado ka ba talagang hindi ka magnanakaw o mamamatay tao ha? Oo Gino, magnanakaw talaga ako. Kaya naman, papasukin mo na ako dyan sa boarding house mo. Para makapagsimula na tayo magnakawan ng lakas. Napapangiti talaga ako sa mga sagot ni Daryl sa akin. Para ba siyang bihasa sa panggagancho sa mga mahihinang nilalang na kagaya ko? Pagkapasok namin sa loob ay, kunyari, naglilinis ako. Kahit wala naman talagang kalat. Habang si Daryl naman, umupo sa kama at binuksan yung TV. Maliit lang ang boarding house na ito. Pang isang tao lang talaga. May kama, may sariling banyo, at lababo na siyang nagsisilbing kusina. Daryl, ang lakas naman ng TV. Hinaan mo kaya? Okay lang yan, Gino. Para walang makarinig sa atin, baby ko. Halika na nga dito. Huwag ka na magkunwari. Habang sinasabi ni Daryl yon, unti-unti na rin siyang naguhubad. Hanggang sa mailantad niya sa akin ang kabuuan ng kanyang makisig na katawan at nooy bahagyang natutulog na pagkalalaki. Uy, wait lang. Sigurado na bang gagawin natin to? Tanong ko sa kanya. Oo nga. Halika na. Ang arte mo naman eh. Medyo mabagal ang paglapit ko kay Daryl. Dahil sa sobrang kaba. At habang papalapit na ako sa kanya ay dahan-dahan ding tumatayo at nabubuhay ang kanyang alaga. May katabaan ng konti at siguro mga nasa 5 hanggang 6 na pulgada ito. Nung magkaharap na kami ni Daryl, hinalikan niya ang kanyang mga daliri at inilapat ito sa aking mga labi. Gino, wag muna dito sa lips ha. Hindi pa ako ready. Isubo mo na lang muna to. Kasi hanggang dyan lang muna yung kaya ko. Sabi sa akin ni Daryl noon. Unti-unti ko siyang iniga sa kama at inamoy-amoy ang kanyang leeg at dibdib. Bakit? Hindi ka ba sanay, Daryl? Kasi Gino, first time ko to sa bakla eh. Weh, di nga. Totoo nga baby Gino. Gusto kong masubok ma-BJ. Kaso, ayaw ng girlfriend ko. Ha? May girlfriend ka na pala? Oo, meron. Kaya simula ngayon, kabit na kita ha. Sige na, isubo mo na. Nanginginig na yung alaga ko. Matapos na nangyari ay biglang tumayo si Daryl at kinuha yung towel kong nakasabit lang sa likod ng pintuan at pinunasan ng kanyang sarili. Nagbihes at akala ko'y aalis na. Gino, dito muna ako ha. Gusto ko pang umulit eh. Ang sarap kasi. Baliw ka. Paano yung girlfriend mo? Baka hindi mo na siya mapabigyan mamaya dahil inubos ko na. Huwag kang mag-alala. Wala siya dito ngayon. Nasa probinsya. Yung totoo, Daryl, first time mo ba talaga sa bakla? Oo nga. Ang kulit mo naman eh. Pero free trial lang to ha. Sa susunod,
May bayad na. Hala, may bayad na sa susunod? Loko ka din pala eh. Papayag ka din, sure ako dyan, Gino. Maa-addict ka dito kasi makatas. At dahil ikaw ang una nakasubo nito, ikaw na nagmamay-ari nito ngayon. Sus, hindi ako naniniwala sa'yo, Daryl. Yung mga galawan mong halatang bihasa eh. Di huwag kang maniwala. Kahit tanungin mo pa yung mga tropa ko. Hindi naman talaga ako namamakla eh. Binibigay na nga sa'yo. Ayaw-ayaw ka pa. Sheesh! So, ano to? Simula ngayon, kirida mo na ako? Parang gano'n na nga, Gino. Ayoko rin naman kasi ng papalit-palit ang partners eh. Kaya ikaw ha, huwag ka nang humanap ng iba, baby. Promise? Tsaka, huwag kang mag-alala, Gino. Hindi maglalaon eh. Aabot din tayo sa next level. Ha? Anong next level? Alam mo na yun, Gino. Yung may halikan tapos bayuhan. Alam mo ikaw, Daryl, sira ka talaga, no? Nung gabing iyon ay, naulit pa sa pangalawang beses ang pagkain ko sa kanya. Natulog siya ng saglit at umuwi ng madaling araw. Kinaumagahan, araw ng linggo. Nagising ako sa tunog ng aking phone. Sunod-sunod ang mga text ni Daryl. Hi! Good morning, baby ko. Bangon na! Kain ka na ha? Huwag kang magpapagutom. At kung ano-ano pa. Hindi ako sanay sa ganong klaseng treatment. Yun bang minu-minutong nag-update? Ewan ko ba kung bakit o sadyang hindi ko palang siguro talaga nararanasan. Imagine, nasa 8 gulang naman na ako. Kakain ako kung kailan ko gusto. Babangon ako sa tamang oras. Dahil responsable akong tao. Yung mga bagay na hindi mo naman dapat nire-remind sa iba, kumbaga. Hindi ko muna siya pinansin at nagpatuloy ako sa araw ko. Kagaya ng lagi kong ginagawa. Nagkape, naglinis, naligo at umalis para mag-grocery. Inisip ko na lang na baka 1 beses lang yung nangyari sa amin kagabi. At siguro, kabayaran lang yun sa paglibre ko sa kanya ng pansit canton. Nung nasa mall na ako para mag-grocery, naabutan ko ang kasama ko sa work na si Jasmine. Uy, Gino! Mag-grocery ka? Sabay na tayo. Kung wala kang kasama. Oh, Jasmine! Sige ba? Mag-isa lang naman ako eh. Alam mo naman, single. Magjowa ka na kasi para hindi ka nag-iisa, no? Si Patricia, alam mo namang gustong-gusto ka nun, diba? Try mo lang naman. Baka naman matutunan mong magustuhang kumain ng tahong imbes na puro hotdog. Medyo napatagal kami ni Jasmine sa grocery. Kasi mas marami pa ang kwentuhan namin kaysa sa paghahanap ng mga kailangang bilhin. Pagkatapos ay tumambay muna kami sa Dunkin' Donuts at nagmerienda. Uy, Besh! Alam mo, kanina pa yung phone mo tunog ng tunog. Ikaw ha? Replyan mo na kasi. Wala to, Jasmine. I-off ko na lang muna. Ang gulo eh. Sino ba kasi yan? Lalaki o babae? Hindi tao to. Hayaan mo na. Maiba nga pala tayo, Gino. Yung totoo, anong sekreto mo sa trabaho? Alam mo naman na gusto ko rin makakota yung team ko araw-araw kagaya nyo eh. Share ka naman ng best practices mo. Wala naman kaming sikreto. Tsaka, mas nauna ka naman sa akin. Kaya alam mo na dapat lahat ng alam ko.
Oo nga, pero ibang klase ka kasi. Parehas tayong supervisor pero mula nang dumating ka, walang araw na hindi ikaw ang best example. Nako, Jasmine, masyado mo naman akong pinupuri. Wala talaga, promise. Kahit na sundan mo pa ako sa opisina buong araw eh. Kung ano yung tinuro sa atin, yun lang din naman yung ginagawa ng team ko. Siguro, marunong lang akong pakiramdaman yung mga kliyente natin. Kaya nakakapag-suggest ako ng mga bagay na mas kailangan nila. Kaysa sa gusto. Magkaiba kasi yun eh. Yun lang din yung lagi kong paalala sa team ko. Sa kabutiang palad, nag-work naman. Hapon na nang makauwi ako ng boarding house. Dahil napasarap ang kwentuhan namin ni Jasmine. Minsan lang din naman kasi ako nagkakaroon ng pagkakataong may makausap ng mahaba. Kaya naman, sinulit ko na. Pagsapit ng gabi, biglang may kumakatok sa pintuan. At dahil wala akong inaasahang bisita nagtanong muna ako. Sino yan? Saglit lang, sino yan sabi? Ano ba, Gino? Bubuksan mo ba to o sisirain ko tong pintuan mo, ha? Boses si Daryl yun ah. Mukhang galit at nakainom. Nung binuksan ko ang pinto napansin kong mukhang lasing talaga siya. Oh, Daryl, bakit naparito ka? Tsaka, napano ka? Imbes na magtanong ako kung anong sadya niya biglang lumiko ang tanong ko. Masama kasi yung tingin niya sa akin eh. Kunot ang noo at magkadikit ang dalawang kilay. Na paano? Sobrang busy mo ba talaga ha? Ni hindi ka man lang makapag-reply kung buhay ka pa eh. Ha? Wow ha? Parang ang tagal na nating magkakilala. Kagabi nga lang tayo una na nagtagpo eh. Ewan, bahala ka. Dito muna ako matutulog ah. Humiga si Daryl sa kama ko. Amoy alak, amoy sigarilyo, tapos amoy pawis. Naka-jersey shirt at shorts pa siya. At nakasapatos pang basketball. Mukhang galing sa laro. At siguro, nakipag-inuman pagkatapos. Hindi ko matiis ang amoy pawis, alak, at sigarilyo niya. Kaya hinubaran ko siya at pinunasan. Wala na rin naman siyang maitatago sa akin eh. Natikman ko na to ng 2 beses kagabi. Habang pinupunasan ko si Daryl napansin kong nabubuhay ang alaga niya. Nag-init ako. Kaya hindi ko napigilan na sunggaban ito. Hindi pa man ganun katagal mula nang inumpisahan ko bigla akong hinawakan ni Daryl sa muka at pinatigil. Gising pala siya. Teka. May bayad na to baby 500 pesos. Gagamitin ko para makapag-apply na ako ng trabaho bukas. Sige Daryl pero wag naman sana araw-araw. Hindi naman Gino. Sa tuwing kailangan ko lang. Pangako. Pinagpatuloy ko ang pagkain ko sa kanya. Isang putok lang. Matapos kasi nun hindi na siya tinitigasan. Lasing kasi. O baka dahil nakadalawang putok na siya sa akin kagabi. Sa totoo lang, hindi ko gusto yung ideya na magbabayad ako. Pero kasi mag-a-apply daw siya ng trabaho Baka naman nagsasabi siya ng totoo. Tsaka alam ko kung gaano kahirap yung lalakad ka buong araw. Mag-a-apply kung saan-saan tapos wala kang pera.
At hindi pa natatapos yun doon. Kapag natanggap ka na, ilang araw mo rin lalakarin at pipilahan yung mga requirements sa trabaho. Alam kong nakakapagod. Kaya nauunawaan ko. Pinagdaanan ko rin naman kasi ang lahat ng yun noon. Noong nagsisimula pa lang ako. Daryl! Daryl! Gising na, may trabaho pa ako. Umuwi ka muna sa inyo. Tsaka, ito na pala yung 500 mo. Pinilit kong gisingin si Daryl dahil nga aalis na ako papuntang trabaho. Nung tumayo na siya ay, bigla niya akong niyakap. Sabay sabing, "Sorry baby ah. Sumama kasi yung loob ko sa'yo kahapon eh. Kasi naman, hindi mo ako pinapansin. Akala ko, break na tayo. Pero promise baby, nagsasabi ako ng totoo. Mag-a-apply ako ng trabaho mamaya." Ba't naman tayo magbe-break? Hindi naman tayo, Daryl. Mag-ingat ka na lang sa lakad mo mamaya. Bilis na. Baka malate pa ako eh. Alam nyo guys, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa kanya. Pero, hindi ko kasi maiwasang magduda. Hindi naman ako judgmental na tao. Pero, pagdating kay Daryl, medyo napapaisip talaga ako. Meron kasi akong kutob na meron siyang hindi sinasabi sa akin eh. Hindi rin naman pwedeng panghimasukan ko ang buhay niya. Dahil buhay niya yun. At isa pa, 2 araw pa lang kami magkakilala. Dumating ako sa opisina at nagtatrabaho gaya ng nakagawian ko na. Dumaan ang ilang oras, sumapit ang hapon, at gaya ng lagi kong ginagawa, lumalabas ako saglit para magyosi at hanapin si Daryl. Pero hindi ko siya nakita. Napansin ko din na ang dami niyang text na hindi ko pa nababasa. Ay, ang hassle. Ang dami naman ito. Parang ewan. Bahala ka nga. Okay. So, naganap na nga ang nakawan ng lakas sa boarding house. Thank you, Gino, no, for sharing your true story. Dito sa part na to, medyo clingy si Daryl, no? Agree ba kayo doon? Tsaka, kayo ba guys? Ano yung ideal partner para sa inyo? Gusto nyo ba ng clingy at sweet na partner o mas gusto nyo yung sakto lang? Gusto nyo ba ng gwapo, matangkad at mayaman? Sige nga, comment nyo nga sa baba. Tapos, basahin natin sa next part ng story ni Gino. Pero alam nyo guys, kasi lahat tayo, alam ko, naghahanap ng perpektong tao na mamahalin eh. Pero ang totoo, nagiging perpekto ang isang tao kapag nagsimula tayong mahalin sila. Tama? At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.